magandang araw sa ating lahat. Ating makasama ang SB ng Concepcion, si SB, Attorney Nix Santos. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta kayo, SB? Okay lang po. Kayo po, kamusta po kayo? It's been what, 2 years or 3 years na yung muli nating interview, no? Ayan. Okay. Para mas makilala pa si SB Nix Santos, sino nga ba siya? SB Nix Santos po, ngayon siguro marami na rin pong mga nagbago kay SB Nix Santos. Yung unang-una na po doon, tumaba yata ako. Tumaba na tayo. Well, kasi po, nagkaroon na po tayo ng family. Nakapag-asawa na po tayo at ngayon may baby na po ako. So yun yung number 1 na malaking pagbabago po sa akin. But other than that, wala po siguro nagbago. Ako pa rin po yung dating SB na tumutulong pa rin po sa kanyang sariling kakayahan sa ating mga constituents. Nag-asawa lang pero sa serbisyo walang Opo, same po. Mas lalo pang pinaigting pa, mas lalo pang lumawak po yung serbisyo natin. Lalo na siguro yung mga personal ko po na ginagawa or mga personal projects ko po like feeding program, yun po yung mga same pa rin sa akin. SB Nix, matanong lang namin, Yes, for more than 2 years as a SB, ano ang mga accomplishment mo po? For more than 2 years po, siguro masasabi ko po na considering na hindi po tayo pinalad na magkaroon ng magandang komitiba, wala po tayo masyadong nagawa in terms dun sa legislatibo or sa taas ng legislatibo. Minsan, resolution na lang po, nahihirapan pa. Siguro ganyan po talaga kapag minority. Alam naman po nating lahat, nasa minority po tayo ngayon. Dalawa lang po kaming pinalad sa partido. So, in terms of dun sa accomplishment sa taas, wala po kung gano'ng mapagmamalaki doon. Pero resolution, sinusubukan ko pa rin kung gumawa ng mga resolution kahit mahirap. And then after that po, yung pong mga personal na accomplishment ko na lang, yung feeding program, libreng gupit, yung mga pagpupunta ko po sa mga barangay, at saka po siguro yung sa Facebook ko. Doon ako namimigay, Facebook, kahit anong kailangan, libreng nebulizer, libreng tungkod, at saka ngayon may mga pang-konting-konting raffle tayo na mga pang-BP, yung mga yun po. Yes, so kahit hindi ka nabigyan ng magandang committee, ay naging aktibo ka pa rin sa loob ng 2 taon. Yun yung masasabi ko at mapagmamalaki ko na hindi ako nawala. Kahit mahirap po yung sitwasyon ko, hindi ako nawala at saka yung pong sinusubukan ko na tumulong kahit galing na po sa sarili kong bulsa. Yes. Ayan. Yan po talagang public servant, Kahit sa paano paraan. Okay. Ang daming pwedeng magtago na lang ako kasi ganito yung sitwasyon ko. Pero hindi, gusto ko pa rin po na yung kung anong pinangako ko sa mga tao na magse-service show publiko ako, yun pa din po. Nakikita pa rin nila ako. Bumibisita pa rin ako sa mga barangay. Kung wala ka sa opisina, ano yung ibang mga ginagawa? Definitely po, yan, kung wala tayo sa opisina dyan sa legislative, nasa yung personal work ko po yung bilang pagiging abogado. Minsan po, kahit wala ako sa opisina, madadatnan din po ako dito sa bahay. Nagbibigay pa rin po ng mga legal opinion, legal advices sa mga constituents natin. Other than that po, yung pagpupunta ng mga korte, hearings, pagpunta sa mga regional trial court, or pagpunta po sa mga barangay. Siguro po yung number 1 din yung dito sa bahay. Nandito ako sa baby ko para kahit baby pa siya, nandyan pa rin ako. Makita niya ako, lalo na po ngayon, malapit na yung eleksyon. Baka after election, hindi na niya ako kilala. So, binibigyan ko muna yung quality time para bago po ako mabisi. Alam naman natin, pagdating po ng election period, di na po ako masyadong makakapag-stay sa bahay kasi kailangan po natin umikot. Because, sir, 45 barangays plus sitios. So, yun po yung kinakabisi natin. Saka alam naman natin yung pangangailangan ng mga bata ngayon natukulang sa nutrisyon. Talagang pinupuluan mo. Yan, yung pong libreng, yung feeding program po natin na palugaw, and then considering po na malapit na yung Pasko, nag-gift giving din ako. Yung gift giving po na yun, hindi naman po sobra. At hindi ko rin naman po masasabi na bago yung mga gamit na yun na
binili ko pa. Ang nangyayari po, ang ginagawa ko, makikita niyo po to sa Facebook ko, may mga kamag-anak po kami galing ibang bansa. So, yung mga toys nila na hindi na ginagamit, mga damit, iipunin namin. Tapos, yun yung pinapamigay ko dun sa mga talagang hindi naman po well enough. Siyempre, hindi naman namin pinipilit kung hindi nila gusto, okay lang. Pero yung mga iba, sobrang makikita nyo po. Thank you, SB Nick Santos. Suot na ng anak ko yung binigay mong damit. Gamit na ng anak ko yung laruan. And masasabi ko naman yung mga laruan talagang quality. Hindi sila kung san-san lang po. Anong prinsipyo meron ng isang SB Nix para maging deserve pa rin na magpatuloy sa pagiging public servant? Siguro yung prinsipyo na meron ako hanggang ngayon is loyalty. Kung ano po yung kulay ko before, kahit nahirapan ako sa sitwasyon ko, nandito pa rin ako. At saka sabi ko nga, lalaban pa rin po tayo kahit dehado tayo. Ganyan naman minsan yung mga bida. Kahit dehado, lumalaban pa rin. Di ba po? Yun yung masasabi ko na kahit anong bagyo po yung dumating, kahit gaano po nila tayo awayin, malaitin dahil dito sa nangyayari sa politika sa bayan namin, nakatayo pa rin po ako, lumalaban po ako. Kung ano yung prinsipyo ko nung una, ganun pa rin po tayo hanggang ngayon. SB, may bago kayong partido ngayon, yung PFP. Yes po, Partido Federal ng Yes. Pilipinas. Ano yung may tutulong ng partido sa inyo? Yun po yung magandang tanong, no? Dahil po ngayon, may bahay na po tayo. Yun yung una natin masasabi. Meron na kaming bahay, kami po sa Partido Federal, kami dito sa Concepcion. Yung pong mga kasamahan ko, meron na po kaming masisilungan. So, definitely po, yung tutulong po ng Partido Federal siguro is mas makakapagbigay po sila ng programa para sa amin, diretso po sa amin. Meron nga po akong post sa Facebook na kapag hindi mo ka-close ang tagalista mo, mahirapan ka. So, yun po siguro yung number one na masasabi ko na itutulong ng Partido Federal. Yung naaambun sa kanila sa taas, posible po na mas mapabilis through us. Yung po mga Ikes, Tupad, yan po, maaambunan na kami. Sana, yun po SB Nix, sa mga post mo, may nagiging basher. Ano masasabi mo sa mga basher natin? Sa mga basher, ako naiintindihan ko po sila. Hindi ko yung parang kinikimkim yung ginagawa nila or ano. Minsan iniisip ko, sila yung kritiko mo. Hindi naman po lahat aayon sa'yo. Hindi rin lahat kakampi mo. So, naiintindihan ko yung trabaho nila o yung ginagawa nila because possible na mas naniniwala sila sa kabila or sa ibang bagay na hindi ayon sa prinsipyo ko or sa paniniwala ko. At karapatan po nila yon. Hindi ko po aalisin sa kanila yon. They have the freedom to of expression na magsalita at mag-comment sa Facebook ko. Yun po yung paniniwala ko. At hindi ko sila inaaway, hindi ko sila minumura, hindi ko sila pinagsasalitaan ng masama because karapatan po nila yan. Yun po yung masasabi ko sa mga basher or kritiko. O sa ano naman sa mga patuloy na nagtitiwala sa inyo? Sa mga patuloy po na nagtitiwala po sa amin, sa Team Anjo, syempre, ang unang-una ko pong masasabi, maraming salamat po dahil hindi nyo po kami iniiwan at alam nyo po, nandito pa rin po kayo sa amin. Yun lang po na malaking bagay na po yun. Yung pag-stay po, kahit po alam natin ang sitwasyon po ng Team Anjo ng kulay na to, nandito pa rin po kayo. Mahal na mahal nyo kami. Walang halong politika, walang bayad, puso lang. Yan, puso lang ang meron po kayo para sa amin. Okay. At sa sistema ng politika sa atin, bakit mga puso lang yung inyong puhunan. Opo. Pero yung kalakaran, alam naman natin, no? Kalakaran sa yung maraming politika. Paano natin yun malalabanan? Siguro po, para sa akin, hindi naman natin masasabing maruming politika. Pero ang sa akin na lang po is, malalabanan po yun kung susundin lang ng mga tao yung prinsipyo nila. Kung alam po ninyo na itong liderato na to, itong grupo na to ay mas may magagawang mas maganda, mas ikabubuti at mas ikakaunlad ng munisipyo natin, ng Concepcion, sana po sila yung piliin nyo.
'Di ba? Kanya-kanya naman pong paniniwala yan. So, kung meron man po tayo nakitang maruming politika or hindi magandang ginagawa sa politika, sana po ibukas po natin yung mga mata po natin. At sana mas maging mapanuri po tayo. Number 1 lang po talaga, choose wisely. Vote wisely. Okay, maiba ko, SB Nick, ano? Siyempre sa maraming nanonood sa mga barangay, paano po ba yung feeding program mo? Nire-request po ba sa USB o kung saan po pupunta sa barangay? Yung feeding program po, biglaan yan eh. Kasi hindi masyadong malaki yung makinarya natin. Wala tayong mga tauhan galing munisipyo, na pwedeng tumulong. Even sa barangay, medyo nahihirapan tayo. So, ang gagawin po namin, kapag merong tumulong na tao na busilak ang puso, i-welcome kami, pupunta kami doon, surprise lang. Tapos, dala-dala ko yung speaker ko. Magtatawag ako ng tao. Ganun po yan. Bubuhatin ni na Tita Budang yung mga kaldero, yung mga malalaking broiler. Kami-kami lang po. Hindi po siya yung tipong nakalista. Walang nakalista, walang kahit ano. Tawag lang ako, tara po, kain dito, ganyan, may libreng lugaw, libreng konting gift po, yun lang. Pero nakikita namin sa mga bata, tuwang-tuwa, yes, matatanda. Yan kasi surprise eh. Yes. One time, sabi pa nga niya, ikaw ba si Alice Go? Bakit ka mukha mo siya? Diba, tumakas ka na? Sabi niya sa akin. Pero yun nga, napagkamalanta ako kasi syempre, akala siguro niya, nagugulat po sila eh. Tapos sabihin mo ako po si SB Nick Santos. Ikaw yung binoto ko dati. Mabuti naman, bumalik ka dito. Yun po yung nakakataba ng puso. Yun po. SB yung bayan ng Concepcion ay 45 barangays, no? Yes, plus teachers pa. Yes. So, ilan yung mga community o barangay na naikutan mo para magsagawa ng mga feeding? Siguro po, yung mga feeding ko, nasa 10 barangay. Since po nag-start ako, last year, 2020 po nag-start na po tayo. Nasa mga 10 barangays na rin po. Although, minsan po, hindi nyo mapapansin, umiikot din po, pero hindi siya in a form of feeding. In a form of pagbisita lang po siya. So, ngayon, nasa mga 10 barangays na rin po yung naikutan natin. Yes, at least, no? Yes. Sa loob ng ilang taon na panungkulan, ay nakita siya sa labas. Visible. Hindi ka tulad ng iba na nagtatago. No comment ako dyan, sir. Kasi minsan sa isang barangay maraming purok. So, pinupuntahan namin yun, yung mga purok-purok. At saka sa sir, nung election, di niya po pinangako yun. Yung iba pinangako pero hindi natupad. Yan yung kagandahan sa kanya. Gumawa na lang siya, hindi siya nangako. Yes, siguro. Okay. At huli, no? Mensahe natin sa ating mga kabalen. Mensahe ko po, mga kabalen, ngayon po ang panahon na medyo taghirap kasi tag-ulan po. Mag-ingat po kayong lahat at saka po kahit mahirap ang buhay, konting sipag pa po. Alam ko po, nahihirapan tayo, nasa panahon tayo ng crisis dahil sa mga bagyo. Saka ano ngayon kakatapos lang ng August month. Yun nga, no? Yun po yung term ng sa mga farmers. Ayan, alam ko po makaka-apekto po to sa inyong mga pananim. Konting tiyaga, konting tiis lang po. Yung mga problema po natin, idulong lang po natin sa taas, sa Diyos po. Alam ko po, hindi po tayo papabayaan ng Panginoong Diyos. Ayun. Okay, SB Nick, baka may gusto kang pasalamatan. Mga boss natin dyan sa Concepcion. Siyempre po, pinapasalamatan po natin yung buong may kapal na hanggang ngayon ginagabayan po tayo. Yung pong mga kasama po namin sa Team Anjo na hanggang ngayon sumusuporta. At yung pong pamilya ko na palagi pong nandito para sa akin. Kayo po na nandito para sa akin yan. Nagtitiwala. Binalikan niyo ako. Pwede naman hindi niyo po ako balikan. Di ba? Pwede naman na wala na lang. Pero sobrang grateful ako na binisita, kinamusta niyo po ako after more than 2 years ng panunungkulan. Tsaka syempre po yung napapansin nyo, yung palagi kong kasama sa aking Facebook, napasikat ko na si Tita Budang. Maraming salamat din po kay Tita Budang. At sa lahat po ng taong nagmamahal sa akin. Maraming salamat po. Syempre sa asawa ko din. Last question na lang po sa akin. Ma'am, may pinaghahandaan po ba kayo ngayong Kapaskuhan na pasabog? Lalo sa Facebook, ma'am, sikat na sikat po kayo. Lalo sa Tita Budang. yung mga pasabog, nag-start na siya. Yung may pa-raffle lang, surprise na mga pang-samji, surprise na rice cooker.
Posible po siguro yung mga pasabog or paraffol natin is paganda ng paganda. Minsan, actually, nagkaka-issue pa dyan na parang pinaparaffle niya, ba't hindi na lang niya pamigay? Ang number one po na masasabi ko dyan, hindi ko po talaga kayang bigyan lahat. Yung kaya ko lang po naibigay yung pakonti-konti. Pero ang masasabi ko is continuity. Yung mga libreng nebulizer, libreng tungkod ko, every month po yan pinapamigay. Pero kung iisip, kung meron magbabash na, bakit hindi lahat bigyan? Bakit hindi na lang niya kayang ipamigay sa lahat? Hindi po talaga kaya ng inyong lingkod dahil yan po lahat galing na po sa sarili kong bulsa. Hindi po yan kontrata, hindi po yan galing sa gobyerno, sa sarili ko lang pong bulsa. Yun po. Yes. Okay, at maraming salamat, Ayan, SB thank Nix, you din po. sa Thank you, inyong sir. oras Thank you po. Opo, para opo. kayo ay aming makapanayan Opo, maraming salamat. sa itong malaking karangalan. Yes, opo, thank you. Kayo ay aming ma-interview. Yes, Okay? ayan po. Okay, muli ako si Edwin Binuya para sa CL3 Tribune at kasama ko naman si Sir Well Magkalas. Ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you po.